Let me record first. Okay, our session is now being recorded. So we will be now discussing. Ay, oo. Ay, pwede rin siguro. Kaso may mga nag-face-to-face na rin. Bagay, pwede naman. Ngayon lang siguro. Kasi nag-announce si ma'am nung nakaraan. Sabi ko, sige, mag-online muna. Baga ako sumunod lang din. Pero sige, no? Anyway, ano lang naman to, first discussion. Para safe October tayo, no? October na tayo mag face to face, no, para maka ano tayo. Sige. So, okay. Sa ibang program nyo ba face to face ay ibang subject niya, no? Sige. Baka pag-aralan ko rin pero sigurado na tayo by October. Oh, sure na 'yun, no? Ngayon lang medyo ano. Okay, sige, let's start our discussion, no? So start in module 1, this is the topic. The resistance, effect of temperature, color coding. May mga computation tayo, by the way, no? Kaya kinakailangan natin baga pag-aralan siya mabuti, no? So, now, what is resistance? From the word itself, it resists, it opposes the flow of current. Kasi ganito yan, guys, no? Sa ating electrical circuit, natandaan nyo, no? If this is the symbol of the electrical circuit, meron tayong battery and a resistor. By the way, this is the symbol of the resistor, no? For example, this is the circuit. We have a ground. Magde-demo rin tayo using a simulation software later, no? This is the plus sign and this is the negative sign. Ang ibig sabihin ng flow of current, yung electrons kasi, kumbaga sa yan ay gumagalaw, no? Kaya ang current is the flow of electrons. Maaring usually nakaganito, di ba? Ayan. Electron charge, no? Or electron flow ang tawag, no? So ibig sabihin, gumagalaw yan, yung electrons. Okay, anyway, electrons is a negatively electrical charge. Natandaan niyo, yung proton is positive, no? Neutron is neutral. Tandaan niyo yan, guys, ha? Again, pag sinabi nating electron, yan ay negative charge. Kapag sinabing proton, positively charged. Now, when we say the flow of current, we are also dealing with electrical charges. Kaya nga doon sa physics niyo, kung naalala niyo sa physics niyo, may rate of change tayo na the rate of change of the Q is the electrical charge. With respect to time or dQ over dt is simply what? The current. Tandaan niyo yan, guys, ha? No? So, the rate of change, no, na electrical charge per unit time or the change of per unit time is the current. Now, if you're familiar with this, no, itong part na ito, guys, kapag ito ay multiply ko, let's say dQ is equivalent to I dt. Ano muna tayo, no? Mga mathematical formula muna agad. Okay. Kapag in-integrate ko to, guys, so nagiging to, Q. Kaya meron tayong formulang is equivalent to I times T. Where I is in current, T is in seconds, Q is in coulomb. Yun ang mga unit natin. Kaya may formula tayong ganito. Q is equal to IT. Okay? Na ano ba? Na nagagets ba, guys? Paki-thumbs up nga kung nagets. Paki-thumbs up. Anyway, ngayon mag-lecture na ako sa inyo ng na laboratory.
ipapakita ko sa inyo yung demonstration ako ng breadboard kasi padadalin ko na rin siguro kayo ng breadboard sa unang meeting natin, face to face. Para makita nyo na rin, no? Okay? Sige. Wait lang natin yung iba. Okay. So, ayun guys, no? So, any questions so far with this? Pero, ang tabi kayo guys ha, pwede tayo mag face to face next week. Tatanong ko muna kung pwede. Pag pwede, ang tabi kayo sa group chat, no? Gusto ko rin kasi kayo ma-meet na face to face eh. Okay, may tanong kayo bago tayo mag sumunod, mag-proceed sa susunod na ano. Naintindihan niyo isang formula, yung Q is equal to IT. Okay, so ayun. Sige. So, ang tabi lang kayo guys, maggawa ka mag-fit. Kasi, for me, kung ako lang tatanong, I want you to meet face to face, no? Sige. Anyway, dito tayo sa ano. Dito tayo. Ayan, dito na lang. Okay, so I think malinaw na itong part na to. So, collision and friction converts electrical energy to heat. So, tandaan nyo, no? Kakaroon tayo ng heat. Kaya nga yung mga electronic components, nagkakaroon ng thermal, thermal noise, kung ang tawag natin doon, no? So, kasi nga, umiinit yan, no? Kaya, kailangan mong malaman yung power. Yung power kasi, nagdi-dissipate ng heat, no? Power ang kanyang unit ng power is in watts. Tandaan nyo again, pag sinabi natin power, the unit is in watts. Okay, the power, the unit is in watts, no? So, may formula rin yan. Pero although ma-discuss natin, meron tayong P is equivalent to I times B. Where I is current, B is voltage. Tandaan niyo yung mga formulang yan, no? Marami tayong mga formulang tatandaan. Okay, so yan muna isa, no? Anyway, what are the factors affecting resistance? Okay, the type of the material. Yan ba ay conductor? Yan ba ay insulator? So dagdag ko lang guys, no? Sa type of material, dito na lang sa page. Meron tayong tatlong klase. May tinatawag tayo na conductor. Ibig sabihin ng conductor, ito yung madaling daluyan ng electrical current. Ano example yan? Metals. Example of conducting materials are metals, no? Okay, can you give me example of elements that are considered to be metals or metallic elements? Yes, Mr. Baroro, nag-raise ng hand sa ata. Yes, very good. Copper. Copper, no? What else? Pulyeros ba? Ayun. Yes, aluminum. Oo, those are metals, no? Gold. Yun din ay metal din, no? At silver, no? Pero guys, no? Ayan, sige, esposo, meron pa ata. Okay, pero yan yung mga copper, silver, gold, aluminum. Yan yung mga talagang considered to be metallic elements, no? Pero which of these are considered to be the best conductor of electricity? Ano sa tingin nyo? Yes, esposo? Yes, very good. Si Jamie Lynn, silver. Oo. Oo, silver is the best conductor of electricity. Imagine niyo to, guys, no? Pero bakit copper ang ginagamit natin instead of silver sa mga Salcedo? Bakit copper? Yes, very good. Mas mura kasi to. Abundant, cheaper. Imagine guys, no, if our transmission lines are made up of silver and gold, what will happen to our electrical activities or electrical conduction? Ano mangyayari sa ating mga kuryente if our yung mga cords natin ay made up of
of silver or gold, ano kaya mangyari guys? Makakarating pa kaya sa atin? Yes, Flores, what will happen? Oh, yes, no? Wala na yon. Baka ilang minuto lang mo. Magul ka, wala na, no? Ang tawag doon, kakahuyin, no? Sa ibang termino, kakahuyin na yon, no? Ibig sabihin, nanakawin na, no? Oh, pero in terms of conductivity, silver, tandaan yan guys, so huwag yung kakalimutan, silver is the best conductor. Followed by copper. Number 1 to, pangalawa si copper. Pangatlo si gold. O yun yung in terms of conductivity, no? Pang-apat si aluminum, no? Pero si aluminum kasi minsan kino-consider ng iba na semiconductor, no? So yun yung una type of material, conductor. So take note, this is a metal. Metals are good conductor of electricity as well as heat, no? The second one is the semiconductor. When we say semicon, that is in between. At tinatawag dito na metalloids. Bakit siya tinatawag na metalloids? Kasi in between siya of the conductor and the insulator. Yun yung pakatlo naman natin later. Example of elements of a semiconductor are silicon and germanium. Ano? Ito actually dito iikot ang mundo natin sa electronics, no? Sa silicon. Marami kasing mga silicon materials. Lang. Silicon and germanium. Silicon and germanium. Okay, so yun yung pinakaan natin, no? These are semiconductor materials, no? Okay, itong silicon, parang ano yan, napaka-abundant din yan, no? Kaya mura din, no? Makikita mo yan sa mga diodes natin na ginagamit natin for electronic circuitry. Ayan, no? So ito ay tinatawag din ng mga metalloids. No? Ibig sabihin ng metalloids in between, no? And the last one is the insulating material. Ito yung ginagamit ng mga technician, electrician to protect themselves against electrical surges or electricity, no? Kasi these are ito yung nagre-resist ng current. Kumbaga, example ng mga insulator or insulation materials ay yung mga rubber. Ayun, rubber. Ano ba ba mga example niyan? Sige nga, sino nagtaas kanina? Can you give me example of insulator? Aside from rubber. Yes, Bororo. Very good. Very good. Plastic, no? Pag sinabi nating tawag dito, plastics, these are insulating material. Ibig sabihin, if you're using plastics, you will not be, or you will be protected from electricity, no? Kasi nga, yan ay insulator. Hindi yan dinadalo yan ng kuryente. Plastic, glass, ceramics, mga polymers, those are examples of insulating material, no? Kaya nga kapag may friend ka na sabihin plastic, ang sabi nga diyan, ang insulator ka ba? O plastic ka ba? Ganon, di ba? So yung mga para hindi daw siya masaktan, no? So yun ibig sabihin ng insulator, no? That is those are kumbaga sa sila yung mga insulating materials na hindi kaagad dinadaluyan ng kuryente, no? So again, those are types of materials. Napakahalaga niyan, no? Kapag ikaw ay pumipili doon sa cable mo, ano ba yung sa paggawa mo ng kable? Syempre, kung gagawa ka ng conducting cable, kailangan metals, made of metals. Na kung gagawa ka naman ng insulating material, dapat made up of pwedeng rubber, pwedeng sa plastics, polymers, so on and so forth. Okay? So, ayun. So, i-clear lang natin to. Okay. So, I think malino na tong part na to. Dito na tayo sa next. Dito tayo sa may Ang sabi pa dito, guys, no? Type of material, length. Yes, no? Napaka-importante ng length. Take note of the units dito, no? Kasi may mga conversion dyan, eh. Cross-sectional area, usually dahil circular ang ating cable. Let's say it is the cable, no? Pag sinabing circular area, minsan ang area natin is 5
d squared over 4. So, yan yung ginagamit natin as circular area. Pi over 4 d squared. Or pwedeng yung iba ginagamit is pi radius squared. Or pi radius squared. No, pwede rin naman yan. Or simply the pi radius squared. Pag sinabing diameter, kalahati ng radius, no? Tandaan nyo guys, no? Ito yung buong diameter. Yan, isang buong ganyan. Diameter yan, no? Yung kalahati is the radius. And also as well as the temperature of the material. Kino-consider din yan. Kasi kapag masyado na mainit, di ba? Kaya nakaka-affect siya ng resistance of a material. Tandaan nyo guys, ang resistance of the material opposes current. Tandaan nyo yung resistance nag-o-oppose ng current. Tandaan nyo. So, mamaya pag-aralan natin yung Ohm's law na tinatawag, no? Kung paano niya na-o-oppose yung current. Pero tandaan nyo, kapag mataas ang resistance, kaunti ang current na pumapasok. No? Tandaan nyo guys, no? Ito ang relationship niya, no? Kapag mataas ang resistance, if we have high resistance, again, the unit of resistance is in ohms. Okay, meron tayong mababang current. Unit ng current, ampere. Okay, so ang I is the symbol for the current. No? Okay, kapag mataas ang resistance mo, mababa ito. Ibig sabihin, konti ang kuryenteng dumadalay. Pero kapag mababa ang resistance mo, ibig sabihin, ang relationship niya sa current mataas. Okay, tandaan niyo yung relationship ng current and resistance, no? Okay, tandaan niyo guys, no? Sa electrical circuit, ang nakapagbibigay kuryente sa atin, hindi voltage. Hindi voltage. Voltage is just a parang ano lang yan, parang kumbaga sa gripo, yun nagpupush. The more na mataas ang voltahe, the more na madami siyang current na ibibigay. Kaya ang nakakakuryente sa tao, yung current. Kaya nga ang Tagalog ng English ng kuryente, current. Diba? So tandaan niyo yan, no? Anyway, may formula tayong ano dito para malaman mo. Ito yung tinatawag natin na R is equal to PLA. Or ito nga is we call this the resistivity constant. Ibig sabihin, depende sa material. Iba-iba ang resistivity ng mga elements. Depende sa material, no? So, yan yung tinatawag na resistivity constant. Okay. Isali ko na rin dito, guys, no? Ang resistivity is the reciprocal of conductivity. Yung G kasi is the conductivity. Ibig sabihin, ito yung conduction. Ang pinag-uusapan dyan, yung conductivity. Usually, ang unit niyan is naka-Siemens. Tandaan nyo to guys, yung mga unit. Conductivity. Ang unit niyan is in Siemens. Again, ano ang unit ng conductivity? Siemens. Or mo. Bigaliktad yung ohm. Di ba ganyan mo? Meron ganyang unit mo. Tandaan nyo guys, ang G is also equivalent to 1 over R. Tandaan nyo yan, no? Kasi nga, opposition siya ng resistance. Okay? So, ayan. Tandaan nyo yung mga formula yan, no? Anyway, the resistivity constant, the unit is centimeter ohm per feet. Pero depende, no? Nagbabago rin, depende. Or cm, circular mil, rather. Cm is circular mil. Tandaan nyo, no? Circular mil. Mamaya magko-convert din tayo. Kasi minsan, i-convert natin yung circular mil eh. Wait lang Ayan, circular mil. Ayan, no? Okay? So, any question so far? So, again, cm, yan ay circular mil. No? So, kino-convert natin yan. No? Yan tinatawag na circular mil. Okay? Now, halimbawa, ano?
may kanya-kanya tayong conversion. Okay, ano ba ang circular mill? No? Let's say in terms of feet, may mga value ng conversion yan, no? Most likely yan ay 0.001 inch ata kung di ako nagkakamali, no? Ang conversion niyan, kung di ako nagkakamali, 1 mil is 0.01 inch. Tandaan nyo, no? 1 circular mil is 0.001 inch. So, anong ibig sabihin yan? Magpo-convert din tayo, no? 0.001 inch. Tandaan nyo yung mga given na yan, no? 0.001 inch. Ayan. Okay. So, this is the one circular mill. Okay. So, length, kung ito ay feet, convert mo lang to inches, tandaan nyo, dapat uniform tayo. No? Uniform tayo dapat sa mga units. Kung gumamit kayo ng feet, dapat feet lahat. Pero dahil inches naman, for example, ang ginamit ko, gagawin ko ano po, no? Ngayon, pag sinabi, hindi sinabi sa problem, pero sinabi lang room temperature, assume nyo na yan ay 20 degrees Celsius. No? Okay, ano pa ba? So, yun yung mga given, no? PLA. Resistivity, L is for the length. Area is the area in circular means. Sige, I think, malino na itong part na to. Okay, so yan yung kumbaga sa the first slide. Okay, ito, sinasabi ko nga, 1,000 mils, 1 inch. Or 1 mil is 0.001. Tandaan niyo yung mga conversion na yan. So 1 mil, ito kasi ibig sabihin ng circular mil saka square mil. Ito yung square mil. 1 mil, 1 mil, ganyan, isang ganito. So ibig sabihin, ang area niyan, x squared. So 1 squared yan, no? Ito naman is in terms of the circular, no? Meron kang diameter. Kaya, ayan yung 1,000 mil is 1 inch, but 1 mil is 0.01 inch. So by definition, a wire with a diameter of 1 mil has an area of 1 circular mil. So tandaan niya, the more na tumataas yan, yung diameter mo, the more na tumataas yung circular mil. Pero, in terms of definition, 1 mil is mayroon kang 1 circular mil. Pag ang diameter mo ay 1. Okay? I hope that is clear. Okay, ito naman yung sa area. Pi over 4, di ba? At pwede mo na rin siyang, kumbaga, laruin yung formula, no? As long na marunong ka mag-transposition. Okay? Now, for a wire with a diameter of n mils, pwede mo rin gamitin to since 1 circular mil is also equivalent to 1 diameter of the circle. Tandaan niyo yan, no? Kaya masasabi natin, the area of the circular mil is also equivalent to the square of the diameter. Kasi nga, A is equal to N squared by using this formula. Okay, so I hope yan ay clear, yung part na yan. So again, ano ang formula? R is equivalent to PLA. Tandaan nyo to guys, PLA yan, PLA. Ito yung resistivity constant, the length, and over the area of the circular mil. Ito, unit ito is in ohms, di ba? Ohms to. Resistance, okay? So I hope yan ay clear. I-ano natin. So, yan yung first formula, no? Marami tayong formula dito. Pero again, siguro ito, i-ano natin, magbigay tayo ng example. Find the area of a wire with a diameter of 1 inch. O paano yan, guys? Let's say, area of a wire. Pabalik tayo sa ano. O meron tayong area of the wire. No, na ang diameter ay 1 inch. So, pag area of the wire ang hinahanap, ito lang nga, ito na mismo. If we have 1 inch, or parang sabi natin area is equivalent to, dito tayo sa ano yan. Let's say this is the area. We have the pi over 4 .
D squared. Okay, ang tanong dito, ano yung area? Kung may diameter ka na 1 inch. So therefore, we will just substitute the formula, pi over 4. Then we have, what is the value of D squared? Given na dito na 1 out of 8. So I think, yun na yung magiging pinaka-given. So let me calculate this. Okay, using my calculator. Pakicheck kung parehas tayo na makukuha, no? Tinan nyo dyan sa inyong mga bahay. 1 over 8 squared times pi over 4. So meron akong pi over 256 or 0.01. So lagay ko na lang pi over 256. Okay, ito na yung pinaka-area. Yan ay inch square. Naka-square inch. Okay, kasi area ang hinahanap, no? So that is the final answer dyan sa number 1. Kasi we are asking for the area of a wire na may diameter na 1 out of 8. Okay, question. Okay, guys, ganito sa number 2, direct substitution lang. Okay, so dito, what is the resistance of the wire? That is pla. Again, pla. Ito yung pinaka-resistivity, the length, and the area. O, yun yung given natin. No? Okay, so itong number, yung pla na tinatawag, no? This is the resistivity. No, resistivity. No? So pag sinabing resistivity, that is what? Depende sa element. Ano ba yung element na ginagamit? Copper. Usually guys, given naman yan. Oo, ginigiven naman yan, no? Binibigay yan, no? Kasi mayroon siyang value talaga, constant value yan. Okay, halimbawa sa copper, at room temperature, meron siyang 20 degrees Celsius. So meron kang 10.37 circular mil. So anong ibig sabihin yan? Dapat naka-circular mil tayo. Kasi naka-circular mil ang ating given, no? That is ohm per feet. Okay, so ilalagay natin yan dito. What is the length? Dapat naka-feet din, no? Yun ang hinahanap, the length. What is the length of the wire? Ay, meron palang length. Oh, sorry. Ano pala? Number 3 pala yung ko. Ang length natin is 100 feet. Sorry. Ang hinahanap pala is resistance. So, yan. No? Obvious, pwede kong i-direct na kasi feet naman parehas. Okay. So, yun yung pla. Over the circular mil. Okay, so paano ko kukunin ang diameter? Naka-inch eh. So pwede kong i-convert muna yung 0.020. The conversion of 0.020 inch, ang sabi, di ba meron tayong 0.001? One circular mil is, ano daw? One circular mil is 0.001 inches. Tama? So meron kang 0.001 inch. Tapos 1 mil or 1 circular mil. So kinakailangan natin mag-convert. Kasi nga, sabi nga dun sa problem, kailangan same unit. Tandaan nyo, we have 0.001. So kayo, kapag multiply ko yung 0.0020 inch multiplied by 1 divided by 0.001, lalabas ako ng 20 circular mil. So magka-cancel ka ito. So we have 20 circular mil. So ngayon, ang gagamitin natin is 20 circular mil. Ngayon, kailangan na natin i-convert. Ba, gamitin na siya sa area. Area is pi over 4
D squared. O ano ba yung D natin? Naka 20 na tayo. Kasi nga, in circular mill tayo. I-square lang natin to. So, ibig sabihin, ito ay magiging squared, di ba? So, mapapansin nyo, no? Yun yung ating magiging, ano eh, yung magiging pinaka-given natin. Meron kang circular mill, no? Okay? So, yun, guys, no? So, makikita mo dito, this will be canceled out. Hanggang sa matira natin ay ohms, no? Anyway, ito, yung circular mill, nakaano naman na yan, dito na yan sa part na to. Dito. Nandito na yan sa part na to ng 20. Okay, so buri ko lang itong part na to niya. So, na-convert na natin siya. Magka-cancel to. Okay, ito. Pati ito. Ang matitira na lang ay feet. So therefore, kapag kinuha ko yan, again, the answer for that is 10.37 multiplied by 100 divided by pi over 4. Okay. 20 squared. So meron kang 3.3 ohms. So the answer is 3.3 ohms. Okay? May tanong kayo guys. Malinaw ba yung ano, yung ating sinolve? Paki ano nga sa chat box. Malinaw ba siya or medyo mahirap? Okay. Kaya naman, no? So yung 3 and 4, ipapa-assignment ko na lang. Ay, ba't ito? Wait lang. Papa-assignment ko na lang siya. Ilalagay ko sa Google form, no? Mamaya. Papa-assignment ko na lang yung 3 and 4 para mabilis tayo, no? So, online naman na sa Vision nun, yung mga seatworks natin, no? Kaya gagawin ko ng Google form mamaya. Tapos isasubmit natin, no? Anyway, ang mga deadlines ko bago mag-midterm. Ganoon ako magpa-deadline, no? Papaalalahanan ko na lang kayo kapag malapit na. So yun yung magiging assignment number 1 nyo, yun nandito. Saan ba yun? Ayan. Number 3 and 4. Pasasagutan ko. Okay? Any questions so far? So maliwanag naman to. Okay, dito na tayo I think sa temperature. Tandaan nyo guys, no? Dahil ang copper ay sa metallic, yan ay good conductor of electricity. But if you're good conductor of electricity, meaning good conductor ka rin ng heat. So, ibig sabihin, halimbawa yung metals, kapag ininit mo yan, madali yan mag-init. Kasi nga, metallic element. Di ba? So, you will notice guys, a sample scenario wherein an iron wire and as well as a copper wire is ininit. Ngayon, chinek natin dito, ano ba yung mangyayari sa voltahe? Ano ba yung mangyayari sa ating sa ating kuryente? So for good conductors, an increase in temperature will result in an increase in resistance. So para pala ang isang metallic element to increase its resistance, the solution is to increase the temperature. Tandaan nyo, no? Kasi this will result in an increase in resistance level. Now, if you will look for the graph, this is the relationship between the resistance and the temperature. Kapag tumataas ang temperature, we have a positive temperature coefficient. No? At kapag naman bumababa ang temperature, pababa. So, yun yung kanyang relationship. Okay, lalo particular din sa problem na yan, no? Okay, so in this curve, you will also see that trend here. The more na tumataas ang resistance, ang temperature, tumataas ang resistance. Based yan sa resistance curve. Now, using the similar triangles, mathematically, if we will analyze it, no, ito kasi, kung makikita nyo, since dito ay makabubuo ka ng triangle, pwede ko i-consider ito yung isang smaller triangle na yan yung aking x over R1.
then y over over R2. O, di ba? So, ito naman yung similar triangle. Yung y for doon sa mas malaki. Yung x doon para sa mas maliit. Kasi ito guys, kung makikita nyo, magiging base 2 eh. Parang ganito, ito yung x. Ito yung R1. O, anong ibig sabihin yan? Similar triangle. Tapos yung isa naman, yun yung y naman, yung mas malaki. Di ba? Kaya pwede mong i-ratio and proportion. Ito naman yung R2. So mathematically, yan yung ngayon, ano ba tong ibig sabihin na ano ba yung x natin yan? Yung x natin yan, yung tinatawag na absolute zero. Again, ano ibig sabihin ng x natin dito? We call this the absolute zero. Tandaan nyo guys itong x na yan yung absolute zero. Which has a value of negative 273.15. Okay? That is the example of an absolute zero coefficient. Okay, so take note of that, no? Now, as we recall na yun naman, yung y naman, yun yung inferred absolute value. Now, it will increase depending on the material. Okay? So, I hope yan ay clear, yung part na yan. Yan ay mga mathematical lang naman. Pero sa atin, ang focus naman natin masyado, kasi basic electronics kayo doon sa mga computation. Although madadaanan nito pag ito electrical circuit pa. So ito yung mga different kinds of metallic elements. So nagdi-differ tayo ng initial temperature depende sa Ito kasi yung initial temperature. Di ba meron tayong kagaya kanina, merong naging negative 234.5 kasi copper yung ginamit natin. So given naman yan. Don't worry, that is given. Binibigay ko naman yan sa problem, no? Kapag may mga exams tayo na written, binibigay naman yan. Kasi ganito yung guys minsan pag nagpa-exam ako, actual din at the same time written sa mga group. Yung mga nakuha nyo sa computation, kailangan lumabas doon sa pinperform nyo na experiment. So, gano'n ang aking basis, no? Okay, ito, no? So, yung iba dito, I think, bibigay ko na lang as assignment, no? Yung nandito, antabay na lang. Okay, temperature coefficient. Guys, this is the formula. Isang formula ulit na dapat yung tandaan. No? Pagdating sa temperature coefficient, R, merong tinatawag tayo na conductor resistance. Yan yung Rref. Tandaan niyo yan, no? Rref multiplied by 1 plus meron tayong temperature coefficient given din binibigay ko rin naman yan. Depende sa material, no? Tapos syempre that T, the conductor temperature minus the Tref. Okay, so yan yung formula natin for the resistance. Okay, pero ito sa circuits mo na ito dinitackle, no? Pero binigyan ko lang kayo ng idea, no? Kung paano ginagawa. Anyway, this is how we observe the temperature effect, di ba? Siguro i-demo na lang natin ito sa laboratory. Ito yung standard kasi, no? And this is, by the way, is a series circuit. Late mamaya magkakaroon na tayo ng series parallel para magkaroon na kayo na idea. Pagpunta natin ng Ohm's law. Series circuit yan, no? Okay, sige. So I think that is clear. Okay, hindi naman na tayo masyado magbabad sa mga ganito kasi ang focus natin is hindi naman yung theoretical part. Although siguro sa laboratory na lang natin ipakita, no? So anyway, ito no, sige, bigyan na natin ng dito sa part na to. Tingnan niyo mabuti, at 20 degrees Celsius, we get 12.5 volts across the load and a total of 1.5 volts across the wire. So what does it mean? Nagkakaroon ng effect. Kapag tumaas ang temperature, na-determine natin yung change ng resistance. So nakikita nyo ba, no? So nagkaroon ng change of resistance. Kasi nga habang tumataas ang temperature, nagkakaroon ng change of resistance, no? So yan ay pinakita ko lang sa inyo for you to know that there is a formula para malaman natin kung bakit kapag nilagyan mo ng temperature, apektado siya, no? Okay, so tandaan niya, no? Pero hindi ko na masyadong ibababa dyan. Anyway, ito yung mga temperature coefficients given.
Kayo ba gusto nyo kabisaduhin or gusto nyo given ko na lang sa problem? Ano ba gusto nyo guys? Sabi ko, democratic tayo eh. Kaya ba kung kakabisaduhin or gusto nyo nakalagay na lang sa problem? If ever, sa mga exams. What do you think? Sa chat box. Ano mas gusto nyo? Given na, oh, yun nakalagay na, oh. Siyempre, nakagiven na tayo, no? Kahit sa board exam naman, nilalagay nila yan. Malas lang pag hindi. Oo. Anyway, mayroon, ito mga elements to. Pag sinabing element, ito yung mga ano, yung mga silver, copper, gold. Usually, ang conduct, ito pala by the way, no, ang kanyang valence electron nasa 1 to 3 kapag conductor. Again, may tinatawag kasi tayong valence electron. Valence electron yan ng conductor. Dagdag ko lang ito. Ay, valence electron. For a conductor. Okay, conductor. Ayan. Pag naman 4, ano yung 4? Semicon. Oh, yun ang mga importante kasi yan, yung mga ganyan. 4 is a semiconductor. Ibig sabihin metalloids. Example ng mga metalloids yung mga ano. Yun nga, yung sa compound gallium arsenide. Pag element, silicon and germanium. Kapag naman insulator, mga sa 5 to 8 yan. 5 to 8. So yun yung mga valence electron. So kasi dyan nakikita natin eh. Copper has a 1 valence electron. No? Okay, so ano lang yan, dagdag kaalaman lang. No? Okay, so that is an exam. Those are ano, temperature coefficients. Okay, dito na tayo sa importante. Napaka-importante, no? Resistor color coding. Actually, ano yan eh. Kung nakabili na kayo ng resistor, may color code dyan. Alamin natin, ano ba yung color code? We can calculate the value of the resistors if you will depend on the colors. No? Kailangan mong kabisaduhin ito. Ito talaga kailangan. Kasi as an ECE, dapat to, it should be memorized by heart. Oo. Kaya dapat ngayon, kakabisaduhin na natin to. So tama, nag-lecture muna ako sa inyo. Maganda rin, nag-lecture muna ako sa inyo para pagdating ng face-to-face natin, kasi bukod sa color coding, ang paggagawa ko na sa inyo, magkakaroon na tayo ng electrical circuit. Baka yun na yung magiging unang experiment nyo sa akin. No? Kasi ngayon, tuturo ko muna ito. Anyway, merong 4, may 5, may 6. Paano pag 4 lang? Kasi guys, etong first 2 digits magi-indicate ng value, no? Kung red yan, ibig sabihin, 'di ba? Meron kang ano, ang red kasi is 2. 'Di ba? Meron mamaya malalaman natin 5 'di ba? So magi-indicate ng value. Yung pangatlo is the multiplier. Ano ba? 10 times raised to 6. Oh, yan, no? Tapos etong huli, yan yung tinatawag na tolerance. Pag sinabing tolerance, yan yung magsasabi ng range. If ever na masira yan, meron ka pang pwedeng gamitin as an alternative. So meron din yung value. Ngayon, paano pag tatlo? Yung first 3 digits ang kukunin mo, the fourth will be the multiplier, 5 is the tolerance. What if 6? First 3 digits, multiplier, tolerance, pero meron na siyang thermal coefficient na binibigay. Pero mas commonly, magpo-focus tayo dito sa 4 band. No, yun naman kasing common na ginagamit natin. Okay? So tandaan nyo yung mga color code na yan. Okay, ito yung mnemonics, guys. Bad boy, rubbish are youngers, but Violeta gave willingly. Naalala ba? Ano ba yung B? Black. Number 1 is brown. 2 is red. 3 is orange. 4 is yellow. 5 is green. 6 is blue. 7 is violet. 8 is gray. W is white. Again, bad boy, rubbish are young girls, but Violeta gave willingly. Tanong, sino si Violeta? Meron bang Violeta dito na name?
Meron bang, parang may nakita akong violeta. Wala ba? Wala naman na. Okay, baka kasi may violeta na rin. Okay, so tandaan niyo yan, no? Yung ano na yan. So ngayon, halimbawa, ito yung kulay natin, red. O red, red, ano ba, green. Yan yung kulay ng resistor, Apat, doon muna tayo sa apat. Let's say, yellow or ano, orange. Yung pangatlo. Tapos gold. Yung pang-apat. Ano ang value niyan? Okay, ang gagawin natin ganito guys. Titingnan ko yung value ng red. Dahil alam natin ang red ay 2. So lalagay ko dito is 2. Yung green, ano yung green? 5. Tapos, multiplier ang orange. So 10 raised to 3. Okay, ngayon ganito. Ano naman yung magiging tolerance? Yung pang-apat. Tolerance ng gold is 5%. Commonly, gold ang ginagamit. Kadalasan. So meron kang 5 and negative 5%. Okay. So kukunin natin yan. No? So ngayon, para makuha ko yan, 25 raised to 3. So meron kang 25 kilo ohms. So ibig sabihin, meron kang 25 kilo ohms. Anong ibig sabihin na may 5% tolerance? Ganito. Kunin mo yung 5% ng 25 kilo ohms. Tapos i-plus and minus mo. Ibig sabihin, yun ang pwede mong alternative. If in case, masira yan. So ano bang 5% ng 25 kilo ohms times 0.05? Yan ay 1,250. So i-add mo yung 1,250 sa 25 kilo ohms. So ang range niyan, meron kang 26,250. Tapos isa i-minus ko, no? Ohms. So ito yung tinatawag na tolerance. Nag-base tayo dun sa ano, no? 2, ano yung isa? So 1,250, no? So 25 raised to 3 minus 1,250. So that is 23,750. So imagine, if in case, masira yung 25,000 ohms, ito yung pwedeng value na makuha mo. Kaya ang tawag doon is tolerance. So, yun yung importance ng ating tolerance. Okay? May tanong kayo guys? Do you have any question related dito? Maliwanag ba? Okay, so paano kung ang given, halimbawa, 1 kilo ohm. Ano ang kulay meron sa 1 kilo ohm? Sige nga. In the chat box. Pwede ba sa akin sabihin, ano yung, let's say yan ay 5%. Ano yung mga kulay ng 1 kilo ohms? Sige nga. Lagyan nyo nga sa chat box. Ano ang sagutin nyo? Ano ang 1 kilo ohm? Patingin. 1 kilo ohm is brown, black, red. Brown, may blue daw. Yung iba, ano kayo iba? Tingnan natin. Anong sagot nyo? Brown, black, red, gold. Brown, blue, red. Ano pa yung iba? Sige, tingnan natin Okay. Brown, black. Okay. Ito yung magiging sagot dyan, guys. No? Pansin nyo Okay. Para makabuo ko ng 1, kinakailangan ko ng brown. Matik yun. Brown. Now, dahil ang susunod ko is what? Dahil 1,000 yan, ibig sabihin, black yung sunod ko. Kasi kung 1.5 yan, yellow yun. So, brown, black. Okay, ngayon ang tanong, paano ko makakapag-generate? Kasi 10 na yun. Di ba? 10 na yun. No? So, ang gagawin ko, i-raise ko sa 10 raised to 2. So, anong ibig sabihin? Brown, black, red. So, brown, black, red. So, red to. Kasi, ang mangyayari guys, 10 times 10 is 100.
So 100 times 10 is 1,000. Kaya ang kulay, brown, black, red, gold. Nakuha guys? Sino nakatama? Brown, black, red, gold. So yun yung ibig sabihin niyan, no? Ayun, brown, black, red, gold. Tama yung iba, no? Yung iba orange daw. So orange, tandaan nyo, raised to 3 yun. So 10 raised to 3 is 1,000. Nakapaglagay ka na ng kung 10 kilo ohms ang given ko, gagawin ko siyang orange. Okay, so yan ang gagawin natin actual. Ngayon, paano ba natin tinetest yan? No? Mamaya may papakita ko sa inyo software na pwede kong gamitin. Kasi ganun din ang paggamit sa breadboard eh. Anyway, this is the band. As you can see, naituro ko na. The black, the zero lahat yan. Multiplier is 1. Red, ayun guys, so multiplier 100. Diba? 100 times 10 is 1,000. Ngayon, may mga iba rin band tolerance? Meron din. Halimbawa, si gold, 5. Si silver ay 10. Kapag walang kulay, 20%. No? So, tandaan niyo yan, no? So, again, sa multiplier, meron din multiplier si gold, 0.1. Okay, kapag tatlo yung band, hindi tatlo yung kokopyahin mo. So, ganoon lang naman. Pag 5 ay pag-anim ang band, yung pag-anim is thermal coefficient yun. Okay, pero hindi naman natin siya ginagamit. Usually, commonly yung 4 bands talaga, pero may 5 din minsan. Okay, sample resistance. Sige guys, ano ang red, violet, orange, silver? Sige nga. What is the value of red, violet, orange, silver? Kasama yan sa ipapa-assignment ko yung iba. Sige, pero sagutan na natin yung ilan dyan. O red, violet, orange, silver. Anong value? Sige nga. Red, ano yan? Red, violet, orange, silver. Ano sa letter A? Sige nga. Okay, anong sagot, guys? Sige, yung nagtaas ang tanong ng kamay. Anong value mo? Very good. Very good, no? Kasi bakit? Itong red ay 2. Dapat kabisado na siya, no? Violet is 7. Eh, orange ka. Raise to 3 yan. Tapos silver plus and minus 10. Okay? So, kapag nasira, anong pwede mong ipalit? Kunin mo, ano yung pwede yung ipalit? Kasi ang value nito is, the answer is 27 kilo ohms. Halimbawa, nasira to doon sa circuit mo. Anong range ang pwede mong ipalit? Kasi nga, may tolerance ka na 10% eh. Ibig sabihin, ima-minus mo siya sa 2.7. Pwedeng pwedeng di ba? I-minus mo lang yung 2,700. O yun na yung ibig sabihin nun, no? That's the tolerance, okay? So anyway, ibibigay ko na lang assignment yung iba dyan kasi mamaya magde-demo ako using meron ako ibibigay sa inyo na circuit na pwede ko rin ipagamit sa inyo. Libre yun na software, no? Ito, no? So, ito, discuss ko lang ito sandali, no? Kasi ito ay pag tumutukoy sa energy. Okay, so medyo may physics tayo ng konti. Power is the work over time. So unit ito is watts. Okay, i-upload ko to sa inyo para magkaroon kayo ng kopya. The work is joule. At ito ay seconds. So, ang joule per second is what? O may mga tanong ako minsan ganyan eh. What is the joule per second? That is what? O, ano ang value ng 1 horsepower? Sige nga. Nakikita ito sa mga aircon. Yan ay 746 watts. Tandaan niyo yung mga conversion 746 watts. So, paano ka ba nagkakaroon ng work? Alam mo, umakit ka ng bundok, kaya yung mga rock climbers pala, do a lot of work at a slow rate. No? So, ganyan nangyayari. Anyway, ang work din is also force times distance. Tandaan nyo.
Force times distance. Ano ba unit ng force? Newton. Ang unit ng force is Newton. Okay? Ano yung D? Distance is in meter. Kasi ganito yun guys, kapag tinulak mo isang bagay, di ba, may force ka. Tapos pag tinulak mo yan, meron siyang distance na ita-travel. Ang tawag doon sa ginawa mong yon is the work. May energy kasing nangyari. Kaya Newton meter over time din. No? Yan yung mga di ba? Minsan na natin yung mga yan, no? Okay? So yan yung formula ng power and energy. Work, power, and energy, no? Okay, ano pa yung mga formula natin, guys, no? Ito yung sinasabi ko kanina, joules per second. No, tandaan nyo, 1 joule of work. Again, ito idagdag ko sa formula ng power, ha? Aside from V times I, meron tayong I squared times R. O, ang daming formula, no? Ang daming formula. Ganyan talaga. Pag nag-electrical or electronics engineering ka or computer engineering ka, wala kang magagawa kundi ito. Wag niyo i-memorize. I-comprehend niyo. Ibig sabihin, alam niyo kung bakit nagkaganon. Halimbawa, ito, bakit ba nagkaganyan yan? Bakit naging equal yan? Ganito yan kasi guys, no? Kapag nirelate mo to, kasi may isa tayong formula tinatawag natin na V is equivalent to I times R. Yan yung Ohm's law na pag-aaralan natin. We call that Ohm's law. O tinatawag natin yan na Ohm's law, no? So where I is the current or the ampere, ito Ohm's voltage. Now kapag chinik mong mabuti, ito, no? Itong V squared, pag in-equate mo yan sa kabila, magiging yan eh. Kumbaga sa I squared R. Ano ba, binultiply mo siya, no? I squared, R squared. So ano ibig sabihin yan? Pag kinuha mo yung square root ito, babalik ka doon sa V is equivalent to IR. Isang proof yan kung bakit equal yan. O, di ba? Nakikita din natin pala, yung, ganun pala yung sir. Oo, ganun yun. No? Kaya related to mga to. Tandaan nyo, wag nyo ito dapat hindi to kinakalimutan ng isang electrical engineering student at ng isang electronics engineering student. By heart. Kasi lagi natin ginagamit yan. No? So ano pa yung mga commonly na ginagamit natin? Meron kasi tayo tinatawag na power. Meron kasi W is equal to PT. May ganoon eh. Or parang we call this the watt per coulomb. So ibig sabihin, pag watt per coulomb, ano ba yung ginagamit diyan, no? Okay, kasi meron tayong 'di ba may formula tayo na P is equal to IB. Ito i-relate natin to. Sa bato nakuha. Sabi tayo, huwag tayo mag-memorize, mag-comprehend tayo. I-analyze natin. Kasi pag nag-memorize ka, makakalimutan mo. Pero pag nag-comprehend ka, hindi mo siya makakalimutan. Okay, so bakit? Ito kasing I, alam naman natin, yan ay definition ng naalala niyo pa ba yung Q is equivalent to IT? Di ba meron tayo niyan? Kasi to the rate of change. Saan ba nanggaling tong formula to? Nanggaling yan dun sa rate of change. Kasi pag gumagalaw ang electrons, yan, rate of change yun ng Q. Kaya nga merong kaya nga tayo may calculus sa pinag-aaralan. Kasi pinag-aaralan natin yung movement ng current, no? So, nanggaling yan dyan. Tapos, in-integrate ko lang, kaya nakabuo tayo ng Q is equal to IT na formula. So, kung titignan ko to, ito yung Q over T. Okay. Ano naman yung V? Yung V is the voltage. Ang voltage kasi guys is simply ito pa pala no, W is equivalent to QV. Isang formula yan. Ibig sabihin, yan ay coulomb or coulomb times voltage. So tandaan niyo yung mga ganyang no? So
Kaya pwede ko masabi na ang voltage ko is W over Q. Kaya magka-cancel to. Okay, ano matitira? Power ulit. Power is also equivalent to W over T. Joule per second. Yeah, ito na yon. Naano nyo ba guys? Ano bang power? Product of voltage and current, rate of doing work. Indication of how much work can be accomplished, no? In an amount of time. Na ano ba yung mga formula na ko-comprehend ba natin? Again, I discourage memorization but instead I encourage to comprehend. Alamin kung bakit nanggaling. Huwag kayo basta-basta magkabisado, 'di ba? Kasi pag kinabisado niya, makakalimutan niyo, no? So again, as an engineering student, dapat masanay kayong mag-comprehend, not memorize. Okay, naintindihan ba yung mga formula relationship? Naintindihan ba? Hindi naman kayo na-overwhelm sa mga formula. Ang dami, no? Okay, i-clear ko lang ito. So, yan yung konsepto. Tapos mamaya magde-demo ako sa inyo, no? Kasi, so, this is an example, no? Energy, power must be used over a period of time. Watt seconds, yan, or joules, ang tinatawag, no? So, paano ba yung energy? Ito, mahalaga na to. Ito yung mga malalaman mo yung kilowatt per hour mo, eh. Or kilowatt hour mo. So, nakukompute yan, ito, power times time over 1,000. O, yun yung formula, no? Although discuss pa natin yan sa mga susunod pagdating natin sa sa actual ko na i-discuss yan, no? Yung power rating naman, yun yung mga power dissipated. Malalaman kasi natin, kasi yung resistor guys, nag-overheat yan. If cannot withstand yung current, ang problema, baka masusunog yan. So pwede mo, paano malaman? Kailangan malaman mo kung kaya ba nung resistor mo i-handle yung current na yun. So, ang magtatanong dyan, yung dissipated power niya. Kaya may mga wattage ang resistor. May tinatawag na 1/4, 1/2, may 1 watt pa nga. So, the more na mas malaki, the more na mas malaki yung kanyang power dissipation. No? What will happen kapag sobrang init? Resistor will be damaged. Kapag mas malaki ang input niya doon sa power rating. Tandaan nyo, no? Kapag mas mataas ang input power sa kanyang power rating, the resistor will be damaged. Take note of that. Okay? Okay, this is an example of a circuit. Bakit? Tignan nyo to guys ha. Gumamit ako ng 1/4 watt. Check whether the resistor is circuit. Paano natin malalaman? Okay, ito is an example of a series circuit. Or parang may resistor ka, kunin muna natin yung current. Current is simply 9 over 100. By multiplying, 9 divided by 100 is, we have 0.09 ampere. Okay, 0.09 ampere. So, kapag tinanong kayo, ano ang magiging voltage across this resistance? Sa tingin nyo, anong voltage across? Dahil yan ay iisa lang naman ang dumadaloy sa atin. No? Isang current lang naman yan. So, 0.09 times 100 is what? 9 volts din, parallel pa. No? So, that is 9 volts pa rin yan. Since parallel at iisa ng kuryente lang naman, okay, may question, no? Wait lang ah. May kunin lang ako saglit.
Okay, so going back, no? So ngayon, eto guys, no? Paano ko malalaman yung power? Ang power dissipated niyan, dun sa formula na may given ko, pwede kong gamitin dyan, yung I squared times R. Okay, so ibig sabihin, tingnan natin, ano ba yung nakuha kong current? The current na nakuha ko is 0.09 ampere. So ito, nag-a-analyze tayo. Pang-engineer na trabaho yan. Nag-a-analyze tayo kung masisira ba. Oo, oo. Kasi kayo guys, sa mga design natin, minsan kayo pamimiliin ko ng mga specs. Depende sa ano. Kasi gusto ko malaman yung masisira ba o hindi. Kayo mag-iisip eh. Pero bibigay ko yung mga formula. Kasi gusto ko magamit itong mga formulang to. Okay, yun ang gusto ko. Ano na kayo, maging engineer na kayo kahit kasi ito trabaho ng engineer to, nag-aalam kung sasapat pa. So gumagamit tayo ng formula. So pag minultiply mo 'yan, ang lalabas niyan is let me multiply, no? 100 or 0.09 squared times 100. Meron kang 0.81 watts. Okay. 0.81 watts. Okay, anong ibig sabihin niyan, no? Tandaan nyo guys, ganito, no? Ang rate lang ng resistor natin is 1/4. At tawag dito is rated. Ito yung rating. Ang tanong, ano ang relationship ng ating ano ang relationship ng ating input power sa ating rated power sa case na yan. Ang input power natin, yung na-compute natin, 0.81. So malinaw dito guys na ito ay mas malaki sa 0.25 na rated power natin. Ano bang ibig sabihin yan? So ibig sabihin yan, mag-overheat to. Kasi bakit? Ano ba ang formula para mag-overheat? To overheat, ang relationship dapat natin ay ito. Para mag-overheat, ito ang relationship. Anong relationship para mag-overheat? P in, again, P in, no? Less than, or pag ang power mo, mag-overheat, di ba? Kapag ang rated power mo ay mas malaki sa rated power. Okay, nag-overheat ka. Paano yan? So, ito ay overheat. O possible. Ang sagot dito, dahil yan ay anong conclusion natin dun sa unang circuit? What is our conclusion? Our conclusion here, the resistor will be damaged for an extended period of time. Madadamage siya. Kasi the power dissipation significantly exceeds the power rating, leading to overheating and potential failure. So hindi naman agad-agad, pero for a specific time, possible siyang mag-init. Okay? May tanong kayo? Wait lang . Okay. So, any question? Bago tayo no? Okay. So, ngayon guys, no? For a specific time, anong solution natin? Tataasan ko to. Dahil 0.81 to, kasi para hindi mag-overheat, kailangan mas mataas to eh. Gawin ko na lang 1 watt. Kasi 1/2 watt, di pa rin kaya. Gawin ko 1 watt. Pwede na yan, 1 watt. O, yun ang bibiling kong resistor. Okay, yun pala ang pagpili. Kung anong rating mo.
Nakuha ba guys? Paki-check nga kung nakuha. Paki-thumbs up kung nakuha yung design yan guys. Ginagamit sa design yan. Oo, pang-engineering na ano yan, na tanong. So, ginagamit yun ng critical thinking. Sige, itong letter ano, sige nga, itong letter B. Overrate o hindi? Sige nga, lagay niyo sa chat box. Yan ba, ma-overrate o hindi? Bigyan ko kayo ng 5 minutes. 9:50. Ma-overrate ba yan? O hindi? Anong sagot nyo? Letter B. Then, tingnan natin sa chat box. Sabi ko nga tayo, design, no? Hindi tayo magme-memorize dito. Mga ganyan mga tanungan ko sa actual gagawin niya yan. Bibigyan ko kayo ng specific tapos kayo pipili ng kayo pipili anong what. Dapat hindi siya mag-overheat. Dapat safe. Kaya hindi basta-basta bumibili ng kung anong rating. Hindi, trip ko lang 1/4. Kasi cute. Hindi gano'n ha. Sine-check natin yan. Mm-mm. So tandaan nyo, para kailangan mag-overheat kasi kapag pag mataas ang dissipated power o yung input power. Bigyan kayo ng 5 minutes, no? Pakistas titignan ko kung anong sagot nyo. Yan ba yung overheat? Yung letter B, ha? Overheat ba yan o hindi? I-analyze nyo. Okay. Tingnan natin. Sarap pala mag-aral niyan, yes. Masarap mag-aral niyan. Yan ang mga tanong ko sa exam nyo. Diba? Face-to-face sa exam natin. Bibigyan kita ng circuit. O ito ba, mag-overheat. O yung mga, tapos compute ka. Yan, maganda yan. Kasi ginagawa niyo yan ay trabaho ng isang engineer na. Basic, di ba? Pero ginagawa na yan ng isang engineer. Ginagamit yan sa mga sa electrical, sa mga diagrams, sa mga electrical components. Kaya yung iba, madaling mag-overheat. Pansin yung mga, ito yung kaibahan natin sa technician. Yes, yung mga technician, magagaling yan sa mga actual. Pero tayo mga engineer, pagdating sa mga ganyang konsepto, alam natin. Kasi may supported tayo by mathematics, yung mga formula. Yun ang natin, edge natin. Kasi kasi mga technician, minsan nagbe-base sila sa experience eh. Sa number of years experience sila. Pero bibihira dyan lang, hindi ko naman sinasabing lahat, no? Pero bibihira dyan ang nagko-compute. Tayo, mas priority natin yung mga data, yung nakukuha natin na facts, mga figures. No? Okay. Meron na ba? Patingin nga ng inyong mga sagot. Yan ba overheat o hindi? Tapos patutunayan natin ngayon kung overheat ba siya o hindi. Anong sagot nyo? Overheat? Overheat? Aha. Sige, tingnan natin. Tingnan natin, ha? Tingnan natin. Tingnan natin. Sabi ko nga tayo, magpuprove tayo through solving. Okay, dito tayo sa letter B. Letter B tayo, letter B, ha? Ito yung B. Ito ba yung kinumpute nyo, yung isa? Yan ba yung kinumpute nyo, yung letter B? Ang sagot is overheat. Sige, tingnan natin. Una, power, ano ba yung current? Current is simply V over R. So, kukunin ko muna yung kuryente. That is equivalent to 24 volts divided by the 1.5 kilo ohms. Okay, 1.5 kilo ohms.
Okay. So pag dinivide mo yan, ang makukuha kong current sa calculator ko ay, pakicheck na lang, 0.016 ampere. So yan na yung aking current na nagpo-flow sa aking circuit. Ampere. Or ano yan, 1.6, 0.16, no? Ampere. Okay, pagkatapos niyan, or 16 milliampere yan. Or minsan, paano naging 16 milliampere? Di ba? Times 1,000. So magiging, or pwedeng 16 milliampere. Kasi baka magulat kayo, baka iba yan. Hindi, ano lang yan. Anyway, yung prefixes pala, tuturo ko rin yan. Nakalimutan ko ituro kanina. Susunod na lang siguro. Kasi baka nalilito pa kayo sa mga milli, micro. O, turo ko rin yan sa susunod. Pwede rin 16 milliampere, no? Ngayon, tingnan natin. Kailangan ko malaman yung power dissipated. Yung kukupitin ko, kailangan mag-exceed dito sa 1/2. P is equivalent to I squared times R. Titingnan natin yung tinatawag na power dissipated o yung power input. I squared times R. So, to solve that, ano yung current? 0.016 square multiplied by 1.5 kilo ohms. Okay, so mamultiply natin. Yan kaya mag-iinit o hindi. Okay, so computein natin. Ano ba ang value ng 0.016 squared? Yan lang ha. Na-calculator ko siya. Squared times 1.5 raised to 3. So meron kang 0.384 watts. Ayun. Kitang-kita na natin. 384 watts. Okay. Ano ba ang condition or parang requirement para mag-init? Ito ang condition para mag-overheat. Again, para mag-overheat. Ito ang condition para mag-overheat ang isang resistor or masira siya or masunog siya kapag yung input power mo or yung tinatawag na dissipated power mo ay greater than the power rating. Okay, compare nga natin. Ano ba ang power rating mo dito? Ang power rating mo dito ay what? 1/2, 0.5. Okay, 0.5 watts. No? 1/2 kasi is 0.5. Ang P in or yung tinatawag natin na power dissipated or PD ay yung nakuha natin is what? 0.384. Okay. Tingnan natin. Comparison. Compare. 0.384. Okay. In comparison sa 0.5 watt. Ano yan guys? O ano yung 0.5? O gagawin ko, lalagyan ko ng 00 ha, para di ka malito. Pares din naman yan. The answer is less than. So ano ibig sabihin? Safe to. Safe. Okay to. Pwede mo siyang gamitin kahit pang matagalan yan. Parang kayo ng girlfriend mo, pwede kayo pang matagalan. Safe kasi kayo. Ayan. Okay? Sinong naka-answer ng mag-ooperate? Ayan. Bakit overate ang sagot nyo? Ang sagot dyan is sa 5 volts. Sige, sige. Anyway, yung 5 volts, sige, walang problema. O, tingnan natin yung 5 volts. Okay lang. Yung mga nag-overheat, anong sabi? Sampalin daw ang katabi. De, joke lang. Alam na natin, no? Sampalin nyo ang katabi nyo. Pati mukha. Parang, ay, ganun pala yung sir, no? Ngayon, hindi mo na uulitin yun, no? Siyempre, sinampal mo yung katabi mo. No? Pero wag naman sa actual. Gusto mo magsampalan pag act face to face? Pag nagkamali, sige, sampalin nyo ang katabi. Nakakailan sampal yung katabi mo? 10 na, 10 beses na nagkakamali. Sampalin ang katabi dahil ngayon alam na natin. Yung iba naman is, pero nakuha ba kung bakit safe siya? So ang answer dyan,
hindi siya madedestroy. No? Nakuha, no? Sige, dun sa mga nag-solve, kaya natin, sige, sinolve nyo itong kabila, solve na rin natin. Negative 5 volts to. Tandaan nyo, negative to. Ibig sabihin, nakabaliktad. No? Nangyayari ba? Yes, nangyayari yan. No? Sige, i-solve natin. Paano ko malalaman yung aking current? Current is simply V over R. Pero dito, this time is negative 5. Divided by 10 ohms. So, automatically, hindi na ako magka-calculator dito, negative 0.5 ohms. 0.5 ampere. Pag sinabing negative kasi guys, ibig sabihin yung direction nung current, baliktad. O, tandaan nyo kapag negative ang indication ng current, baliktad yung flow. No? Okay. So ngayon, ang kailangan natin dito is the P is equivalent to I squared times R. Okay, so paano ko kukunin yan? So yung wattage natin pa rin, okay lang kasi i-square ko to regardless. So ang gagawin ko lang dito guys is ilalagay ko yung negative 0.5. Pero pag ang negative naman in-square mo, mauulit lang yan. Times the resistor of 10. So what will be the value? So pag multiply ko to 0.5 squared times 10, meron kang 2.5 watts. Okay. Ang tanong, mag-overheat ba? The answer is yes. Bakit? Kasi 2.5 yung ating kasi yung P in natin is greater than the rated power. Dahil yan ay rated power, ibig sabihin 2.5 mas malaki doon sa 1 watt. Kaya ang answer dito is overheat. Mag-overheat siya, masisira siya. Okay. Ngayon ganito guys, no? Sino ang mga nakatama doon sa letter C? Yun ata yung sinugutan nyo, nag-overheat. Sino yung mga nakatama? Okay, yung mga nagkamali, kung magkakatabi kayo, sampalin ang katabi. Joke lang. Gagawin mo natin yan sa actual. Pag nagkamali, sampalin lang katabi. No? Ngayon alam na natin, no? So ganun pala guys, no? So ngayon maintindihan na natin na pagpipili ka ng resistor, kukumpitin ko muna. Di lumalabas na yung pagiging engineer nyo. Kasi tayo nagko-compute tayo. Doon natin binibase. Hindi tayo pwede mag-base sa hindi kasi ang cute nitong resistor eh. Ito gagamitin ko. Ang cute kasi ang liit. Mas maliit kasi yung 1/4 watt. The more kasi na lumiliit, the more kasi na maliit, the more na mas maliit ang power rating nun. Yung meron pa mas maliit sa 1/4, yung 1/8, napakaliit nun. 1/8, 1/4, 1/2, may 1 watt. Pero pang 2, may 5 watts. Depende. Yung iba pang yung mga kasi tayo sa electronics, pang mabababang voltahe lang. Okay? So, I think malinaw na tong part na ito. Sige. So, clear lang natin to. Ano pa ba? Tapos, i-demo ko yung isa. Ito, efficiency, no? Pero siguro sa susunod ko na ito explain. Pero, explain ko lang yung formula. Pag sinabing efficiency, this is the ratio of the output to the input power, no? Wait lang guys, Dali lang. May kunin lang ako, inom lang ako tubig. Okay, so going back. Pag sinabing efficiency, guys, yan yung paano mo minimeasure yung isang device
O how well device or system converts energy from one form to another. Kumbaga sa ano, yan yung useful. Pag sinabing efficiency, yan yung useful power. No, useful output power, no? Useful yan. May mga key terms tayo, useful. Ibig sabihin, gamit na gamit. That is the useful output power, no? Okay. So, parang ganito yan guys, no? Ano yung input power? Ito yung amount of power supplied. Ito yung pumapasok o yung kinukupit natin kanina. Amount of power na papasok sa ano? Amount of power of supplied power. Ibig sabihin, malalaman natin kung efficient ba. Kasi kapag hindi, di palitan natin, di ba? Ganun pag hindi naman nagagamit. Supplied power. O di-discuss ko yung theoretical concept nito. Okay, so ano pa? Yung output power naman natin, it determines the amount of useful power delivered by the device. Ito yung ginamit ng device. Delivered, no, by the device. O magkano ba yung nagamit niya na power? Delivered power, no? So that is the ratio of the delivered power over the supplied power. So ang tanong, gaano siya ka-useful? Yun ang tinatawag na efficiency. So imagine yung a light bulb, no? Ito, sabihin natin, imagine light bulb consumes 100 watts of power. So nagpo-produce siya ng ano, tapos nung ano, no, pero yung pinoproduce niya is 80. Halimbawa lang yung light bulb, example lang to guys, light bulb, yung mga ilaw natin sa bahay. Kaya nga pag pumunta kayo ng Ace Hardware, pwede yung tanongin yan. O yung mga ano doon, yung mga ano doon, maalam sa ganyan yan. Kasi tinitrain sila sa ganyan eh. Kasi pag tinanong sila ng customer, alam nila yung mga power. Usually, yung kung nag-apply kayo sa Ace Hardware, kinukuha nila doon mga engineering. Yung part doon sa electrical section saka sa electronics, mga engineering student or undergrad na engineering. Yung iba doon. Meron pa kasi na kinukuha ng engineering graduate na hindi license eh. Nagtatrabaho sa ganun. O alam ko may kakilala ko eh. Kasi kailangan na kahit pa paano, marunong ka mag ano sa customer pag tinanong ka. No? Halimbawa ito sa light bulb. Siyempre tatanungin ka diyan, tatanungin ka ng customer mo. Ano ba ang nako-consume niya na power? O di ba? Halimbawa, doon sa light bulb mo ang na-consume mo yung input power mo 100 watt. Ito yung consume power. Halimbawa lang to, no? Ito yung consume power. That is the consume. Ibig sabihin, ito yung nagagamit. Yan yung input. Ito yung consumed power. Power, no? Yan yung nagagamit natin nung ilaw. Ngayon, ang tanong, paano natin malamang efficient yan? Ano ba ang pinoproduce nito? Yung na-produce niya, 80 watts. Ito yung na-produce. Kumbaga sa hanggang 100 power yung kaya niyang Kumbaga, yung let's say, imagine a light bulb consuming 100 watts of power, input power. Then nakapag-produce siya ng 80 watts. Ito naman yung tinatawag na output. So paano ko malalaman yan? I-ratio ko 80 divided by 100. So 80 divided by 100 is 0.8 or 80%. 80% efficient. Ganun ang ibig sabihin yan, no? Meron kang 80% efficiency. Ibig sabihin, 80% of the energy consumed the bulb is converted into light. Kasi ang efficiency is, ano ba yung energy na na-convert mo to another form of energy? Yun ang ibig sabihin ng efficiency. 80% of the energy consumed by the bulb converted into light, while yung 20%, yun yung na-dissipate. Saan napunta yung 20%? Yun yung dissipated power. Delikado pag mas mataas yung na-dissipate, lugi ka nun. No? So ito yung dissipated power. Yun yung napunta sa heat. Heat. Yan yung nag-init. Bagay yung 80% na consume mo, pero yung isa sa init lang. Yung iba kasi puro init. Walang deliverables, no? Puro init.
Kaya depende, wag kayo basta-basta mag-iinit, no? Delikado yun, no? So bakit importante yan? Ginagamit yan sa energy conservation. So makatipid, makapag-reduce ka ng heat. So titingnan mo yung magko-compute ka ulit. O, di ba may computation ulit? Ganon tayo mga engineer, compute tayo ng compute. O, ganon ako pag nagpa-project, guys. Hindi ako nagpapa-project na basta-basta na ano, kailangan supported by computation. Kasi gusto ko, napapractice nyo ang pagiging engineer ninyo. Hindi kayo dapat mag-decide based on opinion, based on nakikita nyo, dapat based on facts, based on data, based on computed value. Dapat laging ganun ang decision making natin. Kasi safe kayo kapag ganyan. Hindi kapag kasi nagdesisyon kayo dahil hindi kasi ano eh, bigay to ng crush ko eh, kaya okay na yan. Hindi ganoon ha. Hindi porket si crush mo nagbigay, okay na. Iwanan ka rin naman nun, no? Kaya pinaasa ka lang nun. Kaya wag kayo basta-basta maniniwala. Anyway, eto kukumpitin na lang natin siguro sa mga susunod kasi marami pa naman tayong meeting. Gusto ko maubos na kasi time natin. Binigyan ko na yung ibig sabihin ng efficiency, yung value ng ibig sabihin ng efficiency, no? So i-record ko naman yung plano pag nag-face to face tayo. Okay? So I think tapos na tayo. Yung mga yan ay ano, yan yung sa lecture. May tanong kayo bago tayo pumunta sa lab. May tanong kayo guys. Naintindihan ba yung lecture natin? Yes, Bernus Charles, anong question mo? Ay, ito lang. Okay. So yun no. So ano ba na nagugustuhan niyo ba ang ano, ang electronics? Anong kamusta kahit online pa lang yan guys, pati din online din ha. Pag tayo lang on-site, matutuwa kayo lalo, no? So anong pakiramdam nyo guys? Ano ba, kahit ilang percent yung natutunan nyo na-absorb ba? Recorded to guys, pwede nyo papanoorin ulit. Ibibigay ko sa inyo recorded video. Oh. Anong sa tingin nyo? Naintindihan? Mahirap? Ano ba? Lagyan nyo nga sa comment section. Naintindihan nyo ba siya? Na medyo meron ano yung mga hindi na ano, sabi ko kasi bago tayo ano, gusto ko naintindihan. Kaya bago tayo mag-isip, tatanungin ko muna kayo, anong part doon yung medyo parang malabo? Mm. Kasi guys, ang plano ko talaga dito sa electronics, mag-a-Arduino kayo sa dulo. O, kailangan maintindihan yung konsepto muna ng electrical and electronics. Tapos pagkatapos nun, hindi yun namamalaya, nag-a-Arduino program. Gumagawa na tayo ng robotics project. Huwag kayo mag-alala, tuturo ko yun. Para lang siya magiging madali lang para sa inyo. Step by step ang aking teaching. Minsan nagre-record pa ako. Pwede yung panoorin sabay-sabay. O kaya sa bahay ninyo. No? Okay. Mas malaki kasi ang percentage ko dito sa project. Kasi may mga project tayo. Pang technician subject. Pero tayo, lalagyan natin ng pang engineering. Siyempre. Supported tayo ng computation. Yun ang kaibahan natin sa technician. Kasi sila, nagbibase sila sa ano. Pero magagaling talaga yan. No? Ako, nung college ako, nag-ayos din ako ng mga ano mga radyo-radyo, TV. Yung TV pa namin, yung may cathode ray tube. Yung may ano sa likod. Nag-aayos na ako noon. No? Pero sinusupport, ang lamang ko sa technician. So, nagko-compete kasi ako noon. Sila kasi hindi, through experience sila. Although hindi ko naman nila lahat. Meron namang mga technician na gumagamit din ng computation, pero bihira. Kadalasan nakakilala ko, through experience, ay ito, hindi ito masusunod. Yes, pwede, pero mas iba pa rin, supported ka by facts. Kasi pag nagkaroon problema, hindi mo pwedeng idahilan na, hindi kasi ano eh, tagal ko lang ginagawa yan, ngayon lang nagkamali. Eh yun pala, may nakaligtaan ka. Diba? Eh tayo, supported by facts. From the materials, from the value of current, diba? So on and so forth. No? Sige. Any question? Okay. Meron ako ipapakita sa inyo na software. I think this is called the Tinkercad. Na pwede tayong mag-simulate. Libre to. Magre-register lang kayo dito. Again, libre to. Hindi nyo kailangang hindi nyo kailangang magbayad dyan. Basta may internet lang kayo. Tingnan nyo to guys ha. Ako kasi educator ako. Kayo mag-join kayo, kayo sa student.
Mag-ano lang ako, no? Pinakita ko lang sa inyo paano yung mag-ano. So, gamit lang ako ng ibang email ko. Ayan, no? Ayan, meron na akong ano. Actually, nakakuha na ako ng ano eh, ng papakita ko sa inyo, no, paano ba gamitin ito. Oo, magti-tinker tayo. Ang tawag sa actually ginagamit to sa ano, sa mga mic sa tawag ito, sa saan ba 'yun? Ayan. Ginagamit to sa mga ano, sa mga ay, wait lang ayaw mag circuits. Sa microcontroller ginagamit to. Pero tayo, pwede natin gamitin sa basic electronics para magsa-simulate muna kayo. Sa ba 'yung ano, pumapindot din. Circuits, dito ata start tinkering. Mhm. Ayun na. Ayan na. Tapos, first, dapat dito tayo sa first. Ano, circuits. Ito yung ating nilagay ko. Oo, kaya wait lang Tinkers. Ayan. So, makikita nyo dito guys, no? Yung, ito na yun. Hindi ko lang kung kita nyo dyan. Kita nyo ba yung screen? Tala Hindi muna tayo mag-Arduino Kasi ano. Okay. I-ano ko rin, doon muna tayo sa basic niyo. Turuan ko kayo mag-breadboard. Ito ang breadboard guys. Yung mga ano, kung paano ba gumamit ang breadboard. Ito yung mga component. Ito yung ginawa ko dati. Binuburo ko muna. Okay, ito yung platform na ginagamit for simulation para sa totoo, no? Kasi nga kitang-kita mo mismo yung component. Pwede ko kayong paggamit dito. Oh, pero ang actually ginagamit to sa ano, microcontroller. Pero dahil yan ay ano, sabi ko nga, pwede naman sa electronics din. Okay, sino ang familiar sa inyo gumamit ng breadboard? Sino familiar sa inyo gumamit ng breadboard? Oh, yung breadboard, ano baka kainin nyo yan Pumunta kayo sa bakery, meron po kayong breadboard. Bigyan kayo Skyflex. Oo. No, so ayun, no? So, yan ang breadboard. Pero i-record natin. Pwede kayong gumamit ito, free to. Hindi kayo magbabayad. As long as may internet connection kayo, maganda yung spec ng laptop nyo. Okay, yung isang ganito, konektado. Tandaan nyo yung isang ganyan, no? Konektado yan. Ito, nilalagay ko sa positive yung nasa baba. Negative naman to sa taas. Tapos ito, yung mga, konektado yan, yung vertical. Ibig sabihin, pag nag-connect ako ng isang point ko doon, konektado sila. Okay, nandito yung aking mga components. So, i-all ko, no? Andito yung mga resistor. Syempre, mga input. Yung iba dyan, unti-unti natin gagamitin yan. Maglo-logic gates din kayo sa akin. Kaya sabihin ko sa napakadami. Nandito yung multimeter. O magte-tester muna tayo. Saka, power supply. Ito muna yung gagamitin ko sa inyo. Okay, so ngayon, ang gagawin natin is, ang gagawin ko is maglalagay na ako ng resistor. Kasi resistor muna tayo Oo. Mag-resistor muna tayo. Ayan. Tingnan natin yung yung pinag-aralan nyo kanina, no? Alam naman natin, 'di ba? Ito pwede ka pumili Pwede mong i-ano to. Tingnan natin kung may makukuha ka diyan. Ito ay non-polarized. Okay, no? Non-polarized siya. Pwede ka mag-play diyan, run. So again, dito ka sa R. Ayan, 1,000 ohms. Bakit? Ano ba tong ano? I-ano ko to? Natin. Ayan. Tapos i-zoom natin. Anong kulay ba ay baliktad? Tama, brown ano pala pwede? Ay, ba't gaganito? Umikot. Paikutin natin. Okay, ano yung unang kulay niya, guys? Brown, black, red. So, nung ginamitan ko ng tester, anong lalabas? Okay, nung ginamitan ko ng tester, ni-run natin, 1 kilo ohm. O, di ba? Sir, ganun lang pala yun. Yes, ganun lang siya. O, magbigay pa tayo ng isang value. Paano ko mag-change ng value? O, pwede mo lagay dito, halimbawa. Tingnan natin, Sige nga, let's say
5.6. Pag kilo raised to 3, mega raised to 6, giga raised to 9. Tandaan nyo ha, sulat ko nga. Pag, saan ba yun? Sulat tayo. Ito, iyan ko na ng mga prefixes. Pag 1 times 10 raised to 3, kilo. Kasi dito marami nalilito dyan. Kilo yan. Ibig sabihin, kilo ohm. Di ba? Kilowatts, ganon. Pag 1 raised to 6, that is mega. Ibig sabihin, 1 million mega yan, no? Kapag 1 raised to 9, pag 1 raised to 9 ay giga. Okay, 1 raised to 9 giga, no? Pag 1 raised to 12, tera. Usually hanggang dito. Pag sa electronics naman, hindi naman tayo gumagamit ng teravolts. Grabe na yun. Wala teravolts, gigavolts. Sa frequency meron, gigahertz, terahertz. Pero sa ano, pang ano na to. Tayo hanggang ano, ito ang kilo pang electrical na yun eh. Dito tayo sa electronics. Milli, magsisimula tayo sa milli. Raised to negative 3 is milli. Ibig sabihin milli yan, milli. Maliit na m. Pag may ganito, 1 raised to negative 6, we call this micro. Okay, micro yan, no? Yan ay, ano, kumbaga sa ano, micro. Yung ganito symbol nun. Kapag 1 times 10 raised to negative 9, that is nano. Nanotechnology, ibig sabihin, maliliit. 1 times 10 raised to negative 12 pico. Okay, commonly yan ang ginagamit natin sa electronics, no? Hanggang pico. So, be familiarize yourselves dyan, no? Sa mga unit na yan. So, ano ba? 5.6 mega ohms. Anong kulay nun? Tingnan natin. Ano ba mga kulay? Mag-iiba yung kulay nun. Ayan. Tingnan nyo magbabago yung kulay niya. Ito nagbago. Ilagay natin dito. So, pwede mo itong lipat ang pwesto. Ayan. So, pag zoom mo to, ano ba yung green? 5. 6. Kasi, yung ano ata, yung mega, ano yun yung 5.6 mega ohms, di ba? 56 raised to 5 ata yun. Green is 5 raised to 5. So, therefore, ano nangyari? Makakabuo ka ng 5.6 mega ohm. Napakataas ng resistance yan. Baka halos di ka na makuryente dyan, no? So, yan, guys, no? Yan yung ibig sabihin yan. Nakukuha nyo, so, i-tester natin. Siyempre, gusto nating maniwala. So, paano ba yan? I-delete lang natin. Yung pag-delete dyan, ano lang, ipapano ko kayo guys kung kaya nyo mag-set. Tatanungin ko muna kayo kung lahat may laptop. Kasi alam naman natin, baka mayroong iba. Pero kung wala, hindi rin problema yan. Gagawa natin ng paraan. Sabi, lahat ng problema may solusyon. Okay, so ano natin dito. Pero kung may computer kahit laptop, napakalaking advantage talaga. Kasi kagaya nito, may internet kayo sa bahay. Ayan. So meron kang 5.6 mega ohm. Kita ba? Multitester yan. Nakikita nyo guys? So sino dito yung walang laptop? Meron ba? Para alam ko, gagawin natin. Kasi plano ko yung laboratory activity 1 nyo, tuturuan ko kayo ng series para rin. Sasabihin nyo lang kung mag-overeat, patunayan nyo by Tinkercad. Sino sa inyo yung may laptop? O sino yung wala? Kaya ba, if ever individual? Halimbawa, wala. Sige, ganito na lang para hindi Ay, di saka na ako magpapag-activity pala. Kasi di pala ata kayo magkakakilala pa. Sige, ganito na lang. Kasi nga, yung iba wala pang laptop. Hindi ko muna pagagawa ng activity. Siguro solving muna. Pero, yung meron na, pwede. Oo, ito, again, ganito ang gagawin guys ha. May pagagawa akong activity. Sasabihin nyo lang kung mag-overheat o hindi. No? Ngayon, dahil wala pa kayo laptop, at hindi pa kayo magkakilala, hindi kayo pwedeng i-group. Ang gagawin niyo lang, isasabihin niyo lang kung overheat o hindi. Pag wala kayo laptop, computation na lang. Screenshot, send. Pero kung meron, mas maganda.
Tama ba? Okay lang ba sa inyo ganun, guys? Hindi required na mag-packet na mag-Tinkercad. Dahil kasi pwede naman, o yung computation, okay na yun. Pero dun sa may mga kaya naman, na may laptop, pwede kayong gumamit ng ano. Kasi ang susunod na activity nyo for the lab 1, although meron kayong resistor, gagawin ulit natin actual yan. Pero gusto ko muna i-simulate nyo. I-simulate nyo muna. Tingnan nyo kung mamaya may bibigay akong problem. Ano dapat yung value ng ganito, para hindi mag-overheat. Na gusto ko ganitong output. Oo. May ganoon akong ano. Pero pwede nyo yung ipasa through computation kung wala pa kayong laptop para makapagsagot ng simulation. Is it okay, guys? Paki-thumbs up nga kung okay yun. Okay yung ganun, no? Sige. Demo ko lang ito saglit. Tapos pwede na tayo mag-ano. Okay, dito, turuan ko lang kayo magkabit ng circuit. Okay, halimbawa, sa part na to, stop simulation. Okay, maglalagay tayo i-ano ko lang muna ito. Resistor. O kahit ano ito, let's say, pag ko-connect ko siya dito, okay, kapag kinonect ko ng ganyan, shorted dyan, hindi pwede. Kasi yung isang ganito, konektado. So, ang gagawin ko, lilipat ko ng pwesto. Yeah, pwede yan. Okay, ngayon, lalagay ko ng supply. Saan ba yung isa? Okay. Ba't lumaki? Okay, ito naman, lagyan natin dito. Wala pa tayong ohms to, yung series parallel, pero ang gagawin niyo ito, no? Lalagyan ko ng supply to. Ito is a power supply. Okay, pwede mo bago-baguhin yung kulay, no? Para hindi kayo malito. So, lalagay ko to kasi connected dito. So, connected na to, sinusupply nitong, again, so resistor is a non-polarized. Kaya hindi ka dapat matakot kung magbaliktad o hindi. Ito naman is this one. Gawin ko lang black. Ayan. So, meaning to say, nakaano na ako. Pag sinupplyan ko ito at inon ko ito, makikita ko, pwede kong naka 5 volts ako. No, naka 5 volts. No? So, gumagamit tayo ng ito sa resistor, gumagamit tayo dito naka 1 kilo ohm. Okay, ito yung kanyang description, no? Meron tayong mga resistors, meron nakalagay how it works, 'di ba? So nandiyan sa resistor use of some of circuits current, then nakalagay dito, no? By giving dielectric longer, thinner, and something like that, no? Okay, so yan, connect it, how this use, get started, no? Okay, so most likely ganyan, no? Yan yung ating pinaka 1 kilo ohm. So assume ito ay 1/4, ako mga 1/4 ko ng ko nandito na resistor no? Okay. So, yun, no, guys. Ngayon, kapag gumamit ako ng multimeter, titingnan ko kung ano yung voltahe ko. Dapat same lang. Gamit tayo ng multimeter. This is the multimeter. Okay. Kahit saan dito pwede. Gawin ko lang red to para hindi no. Then, ito ay lagi ko dito, dapat konektado yan, no? So, dapat, it should be, kapag in-start simulation ko, okay, so tingnan natin ang ating voltahe. Okay. Dito dapat, ay, lang, hindi yata nakakonekta yung isa. Okay, lagyan natin dito. Okay, i-run natin. Okay, so tingnan na, ay, baliktad. Hindi ko pala na-shoot yung, bueno, wait lang. Ito. Dapat dito sa, ayan, dito dapat yan. Ayan, hindi ko na-shoot. So, dapat konektado. Tingnan nyo mabuti, no? Itong supply dapat konektado dito. O, di ba kayo na walang kuryente? So, pag inon ko yan,
Obviously 5 volts. Pag in-adjust ko to, magbabari rin yung ano. O di ba? Nagbabari siya. Yan yung pag-measure ng voltahe in parallel. Tandaan nyo, guys, ito ang ano. Ang parallel kasi yung nakatap. Pag resistor ang mine-measure mo, ang voltmeter mo, guys, dapat should be in parallel. Ibig sabihin, nakaganito ang pag-measure. Okay, nakaganyan, no? In parallel with the circuit. Ang tawag dyan is voltage measurement. So, voltmeter. Sa voltmeter o sa pagkuha ng voltahe, in parallel. Pag voltage, parallel. Tandaan nyo yan guys ha, huwag nyo kalilimutan yan. Pag voltage, parallel ang pagsukat. Kaya sa susunod, kasi actual yung gagawin nyo eh. Pero tuturuan ko muna kayo ng Ohm's Law bago tayo mag-activity 1 na group. Group naman yon. Okay. Pag naman series, ay kapag naman current, ang gusto mong kunin. Okay, kumpitin natin yung current mamaya. Pag current kasi, yan ay series with the circuit. Paano? Okay. Tingnan nyo itong magiging diagram ko. Pag sinabing series with the circuit, ganito ang pinakagagawin natin. Circuit. Okay, ganito gagawin natin. Kapag current, let's say ito yung ano natin 5 volts. Ito yung symbol for the battery, the supply, no? Although power supply is DC, DC naman ang output niyan eh. 5 volts. Tapos meron ka ditong ano, let's say resistor. Okay, tira nyo guys yung resistor na gagawin natin. Paano ko in series? Ang gagawin nyo dito guys, mag-open ka. Ito yung ammeter. Ayan yung ammeter natin. Ganyan ka mag-measure kapag naka-series ka. Kapag current ang gusto mong kunin. Para yung kuryente tuloy-tuloy. Okay? Hindi mapuputol. Okay, so yan yung pagkuha ng ammeter. Or yung nagme-measure ng current. So again, kapag current, in series. Kapag voltage, in parallel. Okay, kumpitin natin. Siyempre tayo, nagko-compute tayo. Hindi tayo papayag na hindi natin alam yan. Kasi ito ay 1 kilo ohm. Kumpitin natin yan. Ano ang magiging voltahe mo? Kuryente mo? For the current, we have I is equivalent to V over R. O, actually, ito yung Ohm's law. Pero may detailed discussion pa tayo dyan. Okay, the V natin is 5. And the resistor is, anong value ng resistor? 1 kilo ohm. So kapag ito ay kinumpute mo, anong lalabas sa sagot? So the current is, so kumpitin natin, 5 divided by 1 raised to 3. That is 5 raised to negative 3 or 0.005 tawag ito, 0.5 kasi or 5 raised to negative 3 or 5 milliampere, no? Wait lang ha. 5 divided by 1 raised to 3 is 5 milliampere or 5 raised to negative 3, no? O lagyan na natin 5 milliampere para mas maliit. Ayan, no? Yan yung ating value. So yung kuryenteng dumadaloy dito is 5 milliampere. Okay, let's try. Paano natin sa circuit ilalagay yan? Ito. Wait lang. Iano ko muna ito. Stop ko muna ito. Yan. Ilalagay ko dito. Tatanggalin ko ito. Pati ito. Ang gagawin ko dito guys, no? Pwede akong, kasi diba in series. So paano yon? So tanggalin ko na muna itong supply. Anong gagawin natin, no? Let's say for example, no, maglalagay ako dito ng ammeter. Imbis na ide-direct ako doon, pwede natin i-ganito. Yan. Para di ba ito? So ito yung negative, positive sa taas. Okay, halimbawa ito, positive supply. I-connect ko muna dito.
Gawin kong red. Okay. Tapos, eto, lagay ko sa kabila. Nakita niyo ba guys, yung paanong ginagawa? Lagay ko dito sa kabila. Ayan. Tapos, i-measure natin yung current. Gawin kong black para hindi kayo mato. Kasi black is kadalasan sa negative yan. So, siniris ko. Tapos itong paa, yung isang paa nito, ilalagay ko dun sa ano. Ayan, sa power supply. Ayan. Naka-connecta ka na. So makikita nyo, naka-connecta na siya. Try natin i-on. Taasan natin to. Naka-voltage kasi ito eh. Gawin natin ampere. Tingnan natin is 5 milliampere. Tingnan natin kung 5 volts. Ayaw. Ito, i-level natin the voltage. Ay, ano pala, tama. Current. Lagyan natin ng 5 volts. Okay, using a 5 volt, ayun, sakto, 5 milliampere. Di ba ito rin na-solve ko? Ay, lumabas na 5 milliampere. Nakuha nyo ba, guys? O, ganyan pag-measure ng current. Paki-thumbs up kung naintindihan. Ang sarap i-actual niyan, no? Actual natin yan. Pero guys, napakalaking tulong nito, sinasabi ko sa inyo. Etong, ngayon, puro resistor lang. Sa finals, nag-robotics na kayo. Nasabi ko sa inyo guys, no? Ngayon, di ba, yan pala naintindihan natin. Pero habang kasi tumatagal yung lesson natin, nag-a-advance. Oo. Kaya ako, pinuturo ko muna yung pundasyon. Kaya kasi pundasyon yan eh, electrical, sa electronics. Tapos gusto ko, bago sa dulo, may Arduino na kayo. Para pagdating sa major subjects, isiw na lang sa inyo ang mga project-project. Kahit paggawa kayo ng power supply, amplifier, madali na lang para sa inyo. Kasi nga, na-tackle natin in just 6 months yung mga dapat yung intindihin. Okay? Sige. So, any question? Yan lang muna yung activity natin kasi yan ang lesson natin eh. Meron pang series para sa susunod na yun. Next week, antabay kayo guys, no? Kung mag-face-to-face tayo. Kung face-to-face, same time pa rin naman. Pero mga alas 9 baka mag-face-to-face tayo kasi nga, pero tingnan natin, no? Pero pag hindi naman, sigurado sa first week ng October, sure na yon na face-to-face tayo. Okay, antabay lang kayo sa announcement. Sige, teka lang, i-ano ko lang ito. I-end ko lang yung stop recording.